Yun, what's up mga boss? Bali, tomorrow, may lakad kami kasi birthday ng anak ko. Bali, mag-celebrate tayo sa, out of town tayo ngayon. I-share ko sa inyo, usually, anong ginagawa ko before kami mag-long drive. Tomorrow kasi baka probably mga 3 hours ang driving ko. Bali, ang dinadala ko talaga, ang basic talaga. Number 1, hindi na mawala tong stroller ng anak ko. Next, medyo magulo dito. Ito, mga extra jacket, di ko inaalis dyan kasi malamig nga dito. And then meron tayong tools, basic talaga yan. Tools. Yan. Meron tayong ito importante itong dalawa. Tire inflator, tawag dito, pang jump ng ng battery in case kapag malobat. Ito, 3 basic, ito 1, 2, 3. Yan siya. So before talaga kayo magbiyahe, lalo na dito sa US, mahaba kasi yung mga biyahihan dito eh. Like tomorrow, mga 3 hours yata tatakbuhin ko papunta. So kailangan natin i-check muna ang sasakyan before tayo magbabiyahe. Siyempre para iwas aberya. Sa pag-check ng sasakyan, ano lang yung mga basic lang, yung basic needs lang kakailangan natin. Meron silang may standard nga sinusunod eh. Yung standard or yung pinaka-basic yung tawag nila blow bags. B-L-O-W-B-A-G-S. Tama ba yun? Parang ganyan. Blow bags yata, blow bag. Blow bags o blow bag? Baka yun. Basta yun. Una, number 1, B. For battery. So, kailangan natin i-check para iwas aberya na malobat. Pero since na wala tayong battery tester, kasi nga, simple lang to, kaya dapat meron ka rin yung battery jumper. Kaya meron ako yun. Para in case na malobat, walang problema. So, okay tayo sa B. Next, L for lights. Madali lang tayo mag-check ng lights. Basic lights. Yung, kasi syempre, di natin alam, pag biyahe natin, sira na pala yung ating, yung ating signal light, which is delikado magbiyahe kapag sira isa sa mga lights natin. Headlight, signal light, yun. Kasi ang hazard is part rin ng signal lights eh. Yun ang check natin. Madali lang. Katulad dyan. On mo lang. Bukas sa pituan. Bali, check mo lang yung mga signal. Katulad dyan. Una natin is headlight. Yan. Headlight. Up and down. Katulad sa kabila. Tingnan natin dito. So, gumagana ang dalawa nating headlight. Next, ang signal light. Sa left. Next, O. O for oils. Oil na pala. Isa na pala ditong oil. Oil. So, oil, titingnan natin. Siyempre, nasa hood. Ipapap natin yung hood. So, pop the hood. So, madali lang yan sa mga boss. Of course, wala tayong towel, kaya tissue lang muna. Ikutin nyo lang to, hugutin nyo muna. And then, ang first, inisin nyo muna. Ang chinecheck natin dito sa oil, pag nag-low level ng oil, or kaya pang medyo marumi na masyado. Since ito, bago lang ako nagpa-change oil, kaya malinis pa to. After punas, syempre, ibabalik mo lang. And then, yun, check mo. Nakikita ba? Yan siya, basta ito. Makikita yan, yan, medyo, kung hindi nyo makita, dito pa sa akin na mataas pa. So, goods pang oil natin. Basta makikita nyo lang yan, pag medyo mababa na, syempre, kung marunong kayo maglagay, kayo maglalagay. Pero kung hindi ko advisable, kung wala kayong alam, i-diretso nyo lang sa kasa para ipacheck nyo lang. So, next, water. W for water. Yung ibang sasakyan, may water ang ginagamit, ang iba coolant. Since itong ang sasakyan natin, check natin yung coolant. Ito siya, ito yung water pang wiper. Check natin. So, ang coolant dito, ito. Makikita nyo naman yan. Obviously kasi may bababasa kayong patina. May bababasa kayong coolant. Sa coolant, sa baba, meron siyang indicator.
Yun. Nakikita nyo ba, boss? Ito ang full, ito ang low. So in short, parang ano, wala na, mababa na yata ang coolant ko dito. Yan no, nakita nyo, boss, parang mababa lang ang coolant. I-double check natin, silipin natin dito. Ayun, wala na talaga naman. Mababa na talaga. Sa kasamaang palad, na-low tayo sa coolant. And then, anong oras na ba? 4:30 na dito sa amin. Doon bukas ang lakad namin. So, bili tayo. Bibili tayo ng coolant kasi mahirap na. Pag ang coolant, kasi katulad sa akin, low na talaga. May tendency kasi pag mag long drive ka, mag-overheat ang sasakyan, which is aberya, di ba? So ngayon, bibili tayo mamaya. After, pupunta tayo ngayon sa ano, sa AutoZone. Malapit lang dito ang AutoZone doon. Meron yata doon mga ano, auto parts. So try natin maghanap doon ng ano, coolant. Buti nga nag-check tayo ngayon kung hindi mag long drive pa naman tayo bukas. So sigurado titirik tayo sa daan. Kaya importante talaga mag-check ng ano, ng sasakyan bago mag-travel. Dapat talaga meron kang alam sa makina or sa sasakyan, kahit basic lang yung mga basic ano maintenance. Hindi man necessary talaga na ano, naaalam mo lahat, at least yung basic lang. Kasi kung hindi mahirap pag sa daan ka masisira, di ba? Lapit na dito ang AutoZone sa amin. Mga ano lang yata, 3 minutes lang. Lapit lang. I-check natin kung may benta sila. Sana meron. Nakabili tayo ng coolant. Ito. Meron tayong ito. Reston coolant. Bali, actually, hindi ko taga alam kung anong kasing coolant na bibilin ko. Pero nag-check lang ako dito sa ano. Dito sa label. Subaru and year. Yan siya. Sunod, ang usually bilhin nyo lang is yung mga ready to use, yung mga naka-premix na na coolant. Kasi meron iba na pure na kailangan mo pa i-mix. So advice ko na lang para sure. Yun mga boss, nakabili tayo ng coolant. Ready to use na rin to. Pre-diluted 50 per 50 to. Pag maglagay ka ng coolant, usually hindi nyo talaga uubusin isang ganito. Depende sa ano, dami ng ano, sa laki ng container ng ano nyo. May naka-indicator naman kung full or hindi. Kaya tara, ibubuso lang dito. So, nagtapon lagi. Magkuha tayo ng ano, medyo container. Tatapon siya. Wala tayong kasing ano, dapat meron kang funnel dito mga boss. Pero kung wala, diskarte na lang. Check natin ulit. So yun, nilagay muna natin sa maliit na lalagyan. Usually color blue siya. Dati kasi ang old kasi nito color green. Yun, sakto na siya. Pwede na itong isa. Ayun, full na siya. So pwede na. So, next yan B, as in brakes. So, i-check nyo yung brake. Usually sa brake pads yan, makikita nyo naman yan siya kung makapal o manipis pa. Pero kung nagpapa-maintenance kayo, chine-check naman yan. And then, mararamdaman nyo na rin kung medyo slide na yung brakes nyo. So, sa akin, so far, araw-araw kong ginagamit, okay ang brakes niya pa. Hindi kaka-maintenance ko lang din siya, kaka-change oil ko na rin. And then, check ng mga brakes. So, okay tayo sa brakes. Pero sa inyo, silipin nyo lang brake caliper. Pero yan siya. And then, maramdaman nyo rin kung medyo slide yung battery, yung brakes nyo. And then next, blow bag. So, malapit tayo. A for air. Actually, madali lang man siya. Di ko na explain sa inyo kasi usually meron na rin siya manual kung paano. I-check nyo lang. Tatanggalin nyo, dinan nyo lang. Wait. Ito. Bisa natin.
Tapos na tayo nag-check ng air. Konti lang man binawas kasi weekly talaga dapat i-check niyo yung air pressure nyo kasi big factor ang kulang sa air, big factor rin ng sobra sa air. Mag-affect yan sa gas consumption nyo and then sa tearing ng thread ng tire nyo. Kung gusto nyo na tumagal yung tire nyo, make sure na may properly pressure ang tire nyo. Meron yan sa manual nyo kung meron kayo. Katulad sa akin, mini-maintain ko dito sa sasakyan ko is 37. Lahat na 37 na PSI. So next, ang last sa blow bag is G, gas. So gas ko bukas pa ako, before kami nagta-travel, dumadaan taga ako sa gasoline station para mag-gas up. So bukas lang yun.